Magandang araw po mga kababayan, nagtitesting ako ng motor nitong fan. Tingnan nyo po, line to ground, 0.2 ohms. Line to ground po yan mga kababayan, ano? Considered na earth fault yan. Pero, bago natin sabihin na earth fault talaga, kailangan makita natin sa loob ng motor. Ito kasi yung sa outer box niya. Ang motor niya ay nasa loob at may box pa, yung termination box. Open natin. Ito na po ang terminal. Inopen natin ang kanyang cover. Andyan na po. Kailangan matesting natin dyan. Ang nangyari kasi, nagtitrip ang overload nito. Tapos may earth fault tayo na-detect. Kaya, tinesting ko na dun sa, nito, sa may starter. Yun nga. Dito nga nang gagaling. Kaya dito na ako sa motor. Fan po ito mga kababayan. Fan motor. Titestingin natin yan. Kung makikita natin, nakatanggal na yan. Tapos, ang wire, wala namang nakasayad sa box, sa body ng motor. Ito ang ating insulation tester, nakakabit na ang dalawang test rod. Pwede na gamitin. Tapos siyempre, isisilip natin yan sa ikabit mo natin yung yung negative niya, yung kulay black diyan sa crown. Tapos, i-select natin sa 500 kasi ang supply ng motor nito ay 500. Tingnan natin. Subukan muna natin na ang ating isang yung kulay red nakahang, tapos pindutin natin. Okay? Ayan, maayos, 'di ba? Nakahang. So dapat kung ang windings natin separated sa earth, dapat mataas din ang resistance. Tingnan natin kung may connection siya sa earth. Dito natin kinabit sa ay-nut ng ating motor. Matrip yan? Yung aking frene na andyan. Uminit na sa area na to kasi ang fan hininto na. Yan, tingnan natin. Pindutin natin, nakita nyo po. Okay. 0. So, ibig sabihin, may connection dito sa black. Tapos dito sa loob, sa motor, sa body ng motor, may connection siya. Ngayon, tingnan natin ulitin natin. Okay, back to normal na. Ka-open na siya. Ikakabit na natin sa terminal ng ating sa wire na papunta sa ating motor. Kabit na natin. So, ibig sabihin, line to ground na ito. Yan. Ang windings niya papunta sa loob na yan. Walang katakas-takas to. Tingnan natin kung ilan bang lock. Tingnan natin. Ayun Asus. Talaga, bagsak nakita nyo po. Dun sa 0 volts na yan. Dapat may voltahe. Yan, bagsak na Tapos 0.2 kilo ohms. 0.2 ohms. Grabe. Bagsak. So, ibig sabihin lang, kailangan ng buksan ang motor. Kailangan ibaba. Matinding baklasan to. Kasi mahirap ito nakahang. Nakita nyo po yan. Wala sa bada, pero malupit yan. Yan po ay nakakonect na dyan kung delta sa loob o kung Y, isang isang wire, okay na. Ayan Y or delta, isa lang yan, ayos na yan. Kasi direct na naman na sa motor. Nakita nyo po, ang gagawin natin dito, ito ibababa. Ang magbababa dito, yung magigiting nating fitter na mababait, palakaibigan, matulungin. Ayon. Kita nyo po makikita ninyo kapag binaba ito kasi bibidyoan ko pa rin kung ano ba ang nangyari sa loob ng motor. Tingnan natin. Ito. Nasa workshop na tayo. Tinester pa rin. Ganun ang nangyari. Walang pagbabago. Ito na ang rotor. At ito naman ang stator. Makikita nyo na ang ebidensya kung bakit. Ayun, nakita nyo po. Nakita nyo po yan sunog kaya dapat alerto tayo pagka ganito, pag nagtitrip. Tapos yan kaya ang sounds, kasi pag mahina ng bearing, kumakalog na sa loob, sasayad talaga sa stator. Ganon. Ayun. Sumayad si stator, nasagi yung windings, sugat siya ngayon. Yun.
Ito naman, naka ano ang bearing nito, oh. Yan, oh. Tapos ito ang kunya, sabi ng Peter. Yan yung pangalan niya, kunya. Pagtanggal ko lang nasa likod, i-ano ko lang yon, ipataob ko lang, tapos itutulak niyo sa labas niya. So, ang naging dahilan ng earth fault, yun nga po mga kababayan, yung windings niya, sumayad na sa stator. Bakit nagkaroon ng ganon sitwasyon? Kapag nasira ang bearing, lumuluwag yon, ang ating rotor pwedeng sumayad sa stator natin. Kasi ang gap nun ay manipis lang, kumbaga talagang kaunting pagluwag lang ng bearing, pagkaroon ng problema, pwedeng sumayad. Ayan. Nakita nyo po? Ayan, oh. Ayan. Sunog talaga, oh. Kaya dapat pag pangit ng tunog, tanggalin natin bago pa magkaroon ng perwisyong ganito. Okay po mga kababayan, sana po may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.